lakad-lakad muna, diday. Dito na naman ako nakatambay. Kagahapon kami nagbiyahe papunta dito. Kasi naulan-ulan, akala ko may bagyo. Kaya inagahan ko ng pagbiyahe kahapon. Kasi alam mo naman, may bibisitahin na naman namin si kuya. Ang bilis ng panahon. Napakabilis ng araw talaga. Hindi mo masabi. Jogging muna ako habang lakad ako ng lakad pabalik-balik. Hindi mo talaga akalain na ganun kabilis ang 40 days. Bilis. Hindi mo talaga maano. Samantalang noon, yung ako yung na-stroke, nilakad-lakad kami dito. Lakad-lakad kami lagi ng kuya ko. Tinutulungan ako maglakad-lakad, mag-exercise, kung paano magbiyahe. Paano papunta doon, ang lakad, pagtawid, mga kalsada. Day. Pero hindi ako nalakad ngayon, kaya ayoko baka umulan. Diyan kami lagi na ano-ano ng kuya ko dati. Hanggang doon, nag-iikot kami doon. Nilalakad niya ako lagi. Kasi syempre, nawala ng utak ko. Kaya yon, dahil palang chismosa dito. Kaya yon, naglalakad dito. Dati, lagi niya ako ina-exercise ng kuya ko dati tuwing umaga. Dahil lakad hanggang doon sa kabilang kalsada. Kasi nga, syempre, baka ako kung saan ako mapunta, kasi nawala ng utak ko, baka magkandaligaw-ligaw ako dahil. Kaya tinuturuan niya ako maglakad-lakad. Wala naman ako machika sa inyo. Kundi may mga time na pabalik-balik lang ako ng kwento. Kasi eto lang din, lakad dito pa ulit-ulit. Kasi dito nga ako yung na-exercise. Yung ako yung na-stroke. Tapos, yung na-stroke siya, yun. Sa bilis ng panahon, ngayon, 40 days na siya. Diba? Hindi talaga masabi ang ano. Samantalang dati, tinutulungan niya lang ako dati. Matutong maglakad. Matutong magsalita. Matutong kumain. Matutong kung anong iinumin kong gamot. Yun ang tinuturo sa akin ng kuya ko dati. Kaya yun, sa isang taon na ako Noong September, 1 year na akong stroke. Ang ending sa 1 year stroke ko, mga ilang buwan na lang, siya naman ang di ba? Di man lang siya umabot ng 1 month na na-stroke siya na talagang bigay ng katawan. Di mo talaga masabi. Yan. Kaya yun, di mo kalain talaga. Sa sobrang lakas ng katawan, sa sobrang laki ng katawan ni kuya, kahit magpabalik-balik siya maglakad. Nagko-construction ni kuya ko. Kahit walang service, lalakarin niya talaga hanggang pabalik. Tapos ang palengke niya nandun sa kabilang kanto. Parang relax lang sa kanya ang paglakad-lakad. Yun. Tapos yung kuya ko, na-stroke siya sa potassium, di ba? Laki-laki. Kaloka rin talaga mag-isip. Nakakamiss din. Yun lang, napachika lang ako kasi bukas pa naman kami magdadasal. At least dahil dyan, naka 40 days agad siya. Kala ko nga sa halagang 40 days na yan, simula nung namatay siya, hanggang magpo 40 days na siya, never siya nagpaparamdam. Ano kaya yun?
Masaya na ba siya? Kasi naging okay para sa kanya. Wala lang. Lakad-lakad lang nga lang muna. Hirap wala naman bago kundi magpaulit-ulit. Naikot. Yan ang sinasabing, yan ang buhay. Ganun talaga ang buhay. Wala. No choice. Basta ikutin na lang ng ikutin ang mundo. Kung anong maging gano'n na lang. Ganun talaga. Basta na lang. Hanggat nabuhay pa. Enjoy na lang. Accept na lang ang dapat i-accept. No choice na eh. Basta pag ikaw ang buhay pa, accept mo na lang. At ikaw ang buhay pa, mag-enjoy. Enjoy mo na lang yung buhay mo habang nakamulat ka pa. Hanggat kaya mo pang magmulat, enjoy mo lang ang buhay mo. Kasi ayun ang way mo. Ayan ang way. Ayan ang pinaka-way na magpaikot. Huwag ka basta i-stop nang i-stop. Huwag kang basta babagsak. Huwag kang masyadong i-stop. Huwag kang masyadong tutumba. Basta kaya pa ng tuhod mo. Kaya pa ng katawan mo. Kaya pa ng utak mo. Gawin mo na lang. Ganun talaga. Yun lang. Napachika lang ako. Kaya napalakad-lakad lang ako. Buti nga nawala ng ulan. Kasi parang pagising ko ng mga alas 5, malakas ang ulan. Buti na lang, hindi naman sabi, balita may bagyo. Buti naman at hindi naman siya totally sigurong bagyo ngayon dito. Ulan-ulan lang. Ay, nakakaano ako.